Stangina, mariing bulong ni Olivia sa kanyang sarili, ang mga salita'y tila usok na humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Pinigilan niya ang nagbabadyang luha, isang pamilyar na laban na araw-araw niyang hinaharap. Hanggang kailan ba to? Hindi ito tanong na naghihintay ng sagot, kundi isang sigaw ng pagod mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isa na namang gabi ng pagpapanggap, isa na namang gabi ng pagsusuot ng maskara, literal at metaporikal. Kung alam lang nila. Kung alam lang niya. Ang liwanag mula sa nag-iisang poste sa eskinita ay bahagyang tumatago sa manipis na kortina ng bintana ng kanyang inuupahang kwarto. 3:00 na ng umaga. Kararating lang niya mula sa racket, ang salitang mas madalas niyang gamitin para sa trabahong kinasusuklaman niya, ngunit siyang bumubuhay sa kanila ng kanyang ina. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ang bawat kalamnan ay sumisigaw sa sakit, ngunit mas matindi ang pagod sa kanyang puso't isipan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, maingat na huwag gumawa ng ingay. Naabutan niya ang kanyang nanay Elena na mahimbing na natutulog sa maliit na papagsasala. Sa tabi nito, ang mga gamot na tila dekorasyon na sa kanilang buhay. Lumapit si Olivia, hinaplos ang noo ng ina. Mainit pa rin ito. Kailan ba matatapos ang pagsubok na ito? Ang sakit sa bato ng kanyang ina ay tila isang halimaw na unti-unting umuubos sa kanilang ipon at lakas. Anak, kararating mo lang. Ang mahinang tinig ni Nanay Elena ay gumising sa diwa ni Olivia. Opo, Nay. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Lumuhod siya sa tabi ng ina, pilit nang umingiti. Nakainom na po kayo ng gamot? Anak. Ininuman ako ni Aling Nena kanina bago siya umuwi, sagot ng matanda, may bahid ng pag-aalala sa mga mata habang tinititigan ang anak. Huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo, Olivia. Baka ikaw naman ang magkasakit. Okay lang po ako, Nay. Malakas to, sabi ni Olivia, tinapik pa ang braso. Pero sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagbigay ng kanyang katawan. Sekretary siya sa umaga sa isang malaking kumpanya sa Makati, si Olivia Villanueva, ang mahinhin, matalino at laging nakaunipormeng babae. At sa gabi, kapag humahalo na ang dilim sa mga kumukutitap na ilaw ng lungsod, siya si Miss O.P. ang misteryosa at sensual na mananayaw sa Barlices, isang kilalang night spot para sa mga mayayaman at naghahanap ng aliw. Walang nakakaalam sa opisina, lalong-lalo na ang kanyang boss. Hindi pwede. Masisira ang lahat. May ekstrang bayad daw po ulit mamayang gabi, Nay. Tatanggapin ko na po para may pandagdag tayo sa pambili ng bagong reseta nyo. Umiling si Nanay Elena. Anak, baka napipilitan ka na lang. Alam kong. Nay, para sa inyo, lahat gagawin ko, putol ni Olivia, may diin sa bawat salita. Hinawakan niya ang payat na kamay ng ina. Magpahinga na po kayo. Maaga pa ang pasok ko bukas. Kinabukasan, ang eksena ay ibang-iba. Si Olivia, plansado ang blusa at palda, bit-bit ang lumang leather bag, ay matyagang naghihintay ng jeep papuntang Ayala. Ang amoy ng usok at ingay ng mga busina ang bumubuo sa kanyang umaga. Sa loob ng opisina ng Candelaria Holdings, isa siya sa mga inaasahan. Tahimik, episyente, at laging nakangiti, kahit pa ang ngiting iyon ay madalas na pilit. Good morning, Dineth Villanueva, bati ni Sir Tristan Candelaria, ang FP ng kumpanya. Isang lalaking nasa mid-30s, matipuno, gwapo, at tinitingala ng lahat, pati na siya, sa ibang paraan. May kung anong kaba siyang nararamdaman sa tuwing malapit ito, isang kabang hindi niya maintindihan kung dahil sa paghanga o sa takot na mabisto ang kanyang sikreto. Good morning po, Sir Tristan, sagot niya, bahagyang yumuko, at dali-daling bumalik sa kanyang cubicle. Ang maghapon ay lumipas sa karaniwang takbo ng opisina, mga tawag sa telepono, pag-aayos ng schedule ni Sir Tristan, paghahanda ng mga dokumento, at ang paminsan-minsang kipambansang coffee break, kasama ang ibang mga empleyado sa pantry, kung saan usapan ay tungkol sa latest chismis o sa bagong pelikula. Si Olivia ay madalas na tagapakinig lang, maingat na hindi magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay. Nang sumapit ang gabi, muling nagbago ang anyo ni Olivia. Ang corporate attire ay napalitan ng itim na hoodie at pantalon para hindi siya makilala habang papunta sa bar Barlices. Sa maliit na dressing room sa likod ng bar, doon nagsisimula ang kanyang transformasyon. Ang simpleng si Olivia ay nagiging si Miss ang kanyang kasuotan,
isang kumikinang na two-piece, kulay dugo, na may mga palawit na sumasabay sa bawat galaw niya. At ang pinakaimportante sa lahat, ang maskara. Isang pilak na maskara na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha, nag-iiwan lamang ng kanyang mga mata at labi na nakikita. Ito ang kanyang kalasag. Ready ka na, Miss O? Tanong ni Mang Dante, ang manager ng bar, isang matabang lalaki na may mabait na ngiti, ngunit may mga matang tila laging nangungusap ng negosyo. Special request ka ng mga say mamaya. Doble ang bayad. Tumango si Olivia. Sige po, Mang Dante. Kailangan ko po talaga. Good. Sige na, maghanda ka na. Your music in 5. Humugot ng malalim na hininga si Olivia. Sa salamin, tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik. Si Miss may kakaibang kumpiyansa, may alab, may halong lungkot na itinatago ng mga kumikinang na sequins ng kanyang kasuotan. Para kay nanay. Para kay nanay. Ito ang kanyang mantra. Nagsimula ang tugtog, isang mabagal, mapang-akit na ritmo na unti-unting bumibilis. Lumabas si Miss O sa entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya, ang usok mula sa fog machine ay lumilikha ng misteryosong aura. Nagsimula siyang gumalaw. Bawat kumpas ng kamay, bawat pag-ikot ng balakang, bawat paghawi ng buhok ay mayadong sining. Sensual, ngunit hindi malaswa. May kwento sa kanyang sayaw, isang kwento ng pagnanasa, ng sakit, ng pag-asa. Ang mga manonood, karamihan ay mga lalaking nakasweet o mga grupo ng magkakaibigan na naghahanap ng kakaibang gabi, ay tahimik na napapahanga. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw niya. Sa mga sandaling iyon, siya ang reyna ng entablado. Nakakalimutan niya pansamantala si Olivia, ang mga bayarin sa ospital, ang pagod. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang performance, ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo sa ilalim ng maskara, nang may isang grupo ng mga bagong dating ang pumasok sa SE section ng bar. Maingay sila, halatang galing sa isang masayang selebrasyon. Hindi niya ito pinansin, sanay na siya sa ganitong eksena. Patuloy siya sa kanyang pagsayaw, ibinibigay ang lahat. Hanggang sa isang pamilyar na tawa ang umabot sa kanyang pandinig. Isang tawa na araw-araw niyang naririnig sa opisina. Isang tawa na pag-aari ng taong pinakaiiwasan niyang makakita sa kanya sa ganitong kalagayan. Dahan-dahan, halos hindi niya namamalayan na palingon ang kanyang mga mata sa direksyon ng ehi table. At doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng bar, nakita niya ito. Nakaupo, nakatawa, umiinom kasama ang mga kaibigan. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ang kanyang polo ay nakabukas ang 2 buton sa kwelyo. Mas mukha itong relax, malayo sa seryosong imahe nito sa opisina. Si Sir Tristan Candelaria. Ang kanyang boss. Napatigil si Olivia sa pagsayaw ng ilang segundo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng musika ay biglang naging isang nakabibinging katahimikan sa kanyang tainga. Nanlamig ang kanyang buong katawan, ang pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Hindi. Hindi pwede. Nagpatuloy ang tugtog at tila may sariling isip ang kanyang katawan na bumalik sa koreografiya, ngunit ang kanyang isip ay blanko. Gulat. Takot. Hiya. Lahat ng emosyon ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Paano kung makilala siya nito? Ang maskara. Ang maskara ang tanging pag-asa niya. Ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang labi, ang kanyang tindig sapat na ba ang maskara para itago kung sino talaga siya? Napansin ni Tristan ang babaeng sumasayaw sa entablado. Magaling ito, hindi maikakaila. May kakaibang pang-akit. Hindi niya masyadong makita ang mukha dahil sa maskara at sa ilaw, pero may kung ano sa mga galaw nito, sa enerhiya nito, na nakakuha ng kanyang atensyon. Grabe, pre, ang galing ni Miss O, ano, sabi ng isa sa mga kaibigan ni Tristan, si Miguel. First time ko dito, sulit pala. She's something, sagot ni Tristan, ang mga mata ay hindi inaalis sa mananayaw. Ramdam ni Olivia ang titig nito. Ang bawat titig ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pinilit niyang tapusin ang kanyang numero, ang bawat galaw ay tila mas mabigat, mas mahirap. Nang matapos ang tugtog, mabilis siyang nagbao at dali-daling pumasok sa backstage. Ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Anong nangyari sa'yo, Miss O? Tanong ni Mang Dante, napansin ang pamumutla niya. Okay ka lang ba?
Para kang nakakita ng multo. Oo po, Mang Dante. Okay lang po. Pagod lang siguro pagsisinungaling niya. Gusto niyang tumakbo, umuwi, magtago. Pero kailangan niya ang bayad. Pinilit niyang kumalma. Hindi kanya nakilala, Olivia. Impossible. Maraming babae sa mundo. Nakamaskara ka. Paulit-ulit niyang sinasabi ito sa sarili. Pagkatapos ng ilang minuto, kailangan niyang lumabas para kunin ang kanyang bayad kay Mang Dante, na nasa may counter malapit sa exit. Maingat siyang naglakad, nakayuko, umaasang hindi na siya mapapansin. Ngunit sa kanyang pagdaan malapit sa C-section, narinig niya ang boses ni Tristan. Excuse me, Miss T. Napahinto si Olivia, ngunit hindi lumingon. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanila. Miss O, right? Hindi siya sumagot. Nagpatuloy siya sa paglakad, bawat hakbang ay tila may tone-toneladang bigat. Kailangan niyang makalayo. Ngayon na. Ngunit isang kamay ang humawak ng bahagya sa kanyang braso. Marahan, ngunit sapat na para pigilan ang kanyang pag-alis. Nanigas si Olivia sa kinatatayuan. Ang init ng palad na iyon, kahit sa manipis na tela ng kanyang hoodie, na isinuot niya pabalik para takpan ang costume, ay parang nagpapasong bakal. Kilala niya ang may-ari ng kamay na iyon kahit hindi niya tingnan. Ang boses, ang tindig, ang paraan ng paghawak, alam niyang si Sir Tristan iyon. Ang kanyang boss. Sandali lang, sabi ng pamilyar na boses, malumanay ngunit may diin. Gusto lang sana naming magpasalamat. That was an amazing performance. Huwag kang lilingon, Olivia. Huwag na huwag. Sigaw ng isip niya. Ang puso niya ay gusto ng sumabog. Pakiramdam niya ay umiikot ang paligid. Ang amoy ng alak at sigarilyo sa bar ay biglang naging masangsang, halos nasusuka siya. Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak nito, ngunit bahagyang humigpit ang hawak ni Tristan. Hindi masakit, pero sapat para ipahiwatig na hindi pa ito tapos. Grabe ka, Miss O, segunda ng isa pang boses, malamang isa sa mga kaibigan ni Tristan. Idol. Saan mo natutunan yung mga galaw na yun? Pang-international. Pakiramdam ni Olivia ay nasa bingit siya ng bangin. Isang maling galaw, isang maling salita at mahuhulog siya. Mahuhulog ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang dalawang buhay. Miss O, ulit ni Tristan, mas malapit na ngayon ang boses, tila lumapit ito sa kanya. Nararamdaman niya ang hininga nito malapit sa kanyang tainga. Ayos ka lang ba? You seem a bit shaken. Shaken? Sir, kung alam niyo lang, nanginginig ang buong pagkatao ko. Gusto niyang isigaw. Pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Dahan-dahan, pinilit niyang humarap, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig, sa nagkalat na konfeti mula sa ibang selebrasyon. Ang maskara pa rin ang kanyang tanging panangga. Nagpapasalamat siya sa dilim ng lugar na iyon. Salamat po, halos pabulong niyang sabi, pilit na binabago ang tono ng kanyang boses. Ginagawa itong mas mababa at bahagyang paos. Umaasa siyang hindi nito mapapansin. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang sapatos ni Tristan, mamahaling leather shoes na laging makintab sa opisina. Nakita rin niya ang mga kaibigan nito, nakangiti at tila humahanga. Tristan Candelaria, pagpapakilala ng boss niya, inilahad ang kamay. And these are my friends, Miguel and Anton. Napakagatlabi si Olivia sa ilalim ng maskara. Alanganin siyang tumingin sa inilahad na kamay. Kung tatanggapin niya ito, baka mahalata nito ang panginginig ng kanyang mga daliri. Kung hindi naman, baka isipin nitong bastos siya. Anong gagawin niya? She's probably tired, Tris, sabi ni Miguel, tila nakahalata sa alanganing sitwasyon. Bigay mo na lang yung tip natin, bro. She deserves it, see. Tip? Nga pala. Parte iyon ng trabaho. Pero ang isiping tatanggap siya ng pera mula sa sarili niyang boss, sa ganitong sitwasyon parang dinudurog ang puso niya. Actually, sabi ni Tristan, at ibinaba ang kamay nang hindi ito tinanggap ni Olivia. May kung anong senyas siyang ginawa sa bartender, at maya-maya ay may inabot itong isang maliit, nakatuping papel kay Tristan. Inabot ito ni Tristan kay Olivia. For you. You were spectacular. Ang mga salitang spectacular, mula sa labi ng kanyang boss, ay may dalang kakaibang kirot at kaunting kilig. Hindi pwede.
Napailing siya sa sarili. Focus, Olivia. Salamat po ulit, sabi niya, mabilis na kinuha ang papel at mabilis na isinilid sa bulsa ng hoodie. Ayaw niyang makita kung magkano. Ayaw niyang isipin. Ang gusto lang niya ay makaalis. Pasensya na po, kailangan ko na pong umalis. May susunod pa po akong gagawin. Isang desperadong palusot. Oh, really? May isa ka pa bang set? Tanong ni Anton, tila interesado. Umiling si Olivia. Hindi po. Personal na bagay lang po. Tinitigan siya ni Tristan. Ang mga mata nito, kahit sa dilim, ay tila nangungusap. Sinusuri siya. Bawat segundo na nakatitig ito sa kanya ay parang isang oras ng paghihirap. Nakikita ba nito ang takot sa kanyang mga mata sa likod ng maskara? Ang pamumutla ng kanyang mga labi? Sayang naman, sabi ni Tristan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi nito. Ang ngiting iyon na madalas nakikita ng mga business partners nito kapag may napagkakasunduan, pero ngayon ay may ibang kahulugan. We were hoping to buy you a drink. Get to know you a bit. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Olivia. Get to know me. Diyos ko, wag naman sana. Nako, hindi na po kailangan. Salamat na lang po, mabilis niyang tanggi, umatras ng isang hakbang. Mauna na po ako. Magsisimula na sana siyang maglakad palayo nang muli itong magsalita. Ang boses nito ay mas mahina na ngayon, mas personal, na tila para lang sa kanya. Alam mo, Miss O, simula ni Tristan, ang kanyang tingin ay hindi pa rin inaalis sa kanya, partikular sa kanyang mga mata. There's something familiar about you. Your eyes parang nakita ko na sila dati. Nanlamig ang buong katawan ni Olivia. Ang mga salitang iyon. Iyon ang pinakakinatatakutan niyang marinig. Napahawak siya ng mahigpit sa strap ng kanyang bag, ang mga daliri niya ay namumuti na. Hindi. Impossible. Marami lang po sigurong kamukha, sir, pilit niyang sinabi, ang boses ay nanginginig na. Hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng lakas para makapagsalita pa. Kailangan niyang tapusin ang usapang ito. Nagkibit balikat si Tristan, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling mapanuri. Siguro nga. But rarely forget the face or in this case, pair of captivating eyes. Isang banat na siguro ay normal lang sa isang lalaki sa bar, pero para kay Olivia, iyon ay isang direktang bala. Sige po, desperada na si Olivia. Naglakas loob siyang tumalikod muli, handa nang tumakbo kung kinakailangan. Narinig niya ang tawanan ng mga kaibigan ni Tristan sa likuran, marahil ay tinutukso ito sa interesado nito sa mananayaw. Nakahinga siya ng maluwag ng ilang hakbang na ang nailakad niya palayo. Malapit na siya sa exit. Malapit na siyang makatakas. Para siyang nasa isang masamang panaginip na malapit ng matapos. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, bago pa man niya tuluyang maramdaman ang kaligtasan, isang bulong ang umabot sa kanyang pandinig, malinaw sa kabila ng ingay ng musika at tawanan. Isang bulong na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpakilabot sa kanyang buong katawan. Ang boses ni Tristan, malapit, tila bumubulong sa hangin para lang siya ang makarinig. Miss O.T. Napapikit si Olivia, hinihintay ang kasunod. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan? Gusto kitang makilala. Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay tumatak sa isip ni Olivia na parang marka ng bakal. Hindi ito tanong. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang pahayag. Isang intensyon. At sa tono ng boses ni Tristan, alam ni Olivia na seryoso ito. Ang gulat ay napalitan ng mas matinding takot. Hindi lang siya basta nakita ng boss niya. Ang boss niya ay interesado sa kanyang alter ego. Interesado kay Miss. Hindi na lumingon si Olivia. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang, halos takbuhin na niya ang daan palabas ng bar Lesith. Palayo sa mga kumikinang na ilaw, palayo sa mapanuring mga mata, palayo sa boses na iyon. Paglabas niya sa kalsada, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Humihingal siya, hindi lang dahil sa pagmamadali, kundi dahil sa tindi ng emosyong bumabalot sa kanya. Ang mga salitang gusto kitang makilala ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang dating simpleng problema ng pagtatago ng sikreto para sa gamot ng ina ay biglang naging mas komplikado. Ang mundo ni Olivia Villanueva, ang sekretarya,
at ang mundo ni Miss O, ang mananayaw, ay nagsisimula ng magbanggaan sa paraang hindi niya inaasahan at sa taong pinaka-hindi niya dapat makabangga. Paano na ngayon? Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatago sa manipis na kortina ay parang mga tusok ng karayom sa mga mata ni Olivia. Halos hindi siya nakatulog. Ang mga salita ni Sir Tristan, Miss O. Gusto kitang makilala ay umalingaw sa kanyang isipan buong gabi, kasabay ng nakakabinging kabog ng kanyang dibdib. Ang maskara. Sapat na ba talaga iyon? Pilit siyang bumangon, ramdam ang bigat ng katawan at ng isipan. Kailangan niyang pumasok sa opisina. Kailangan niyang harapin si Sir Tristan Candelaria, hindi bilang Miss O, kundi bilang si Olivia Villanueva, ang kanyang tahimik at episyenteng sekretarya. Ang pag-iisip pa lang nito ay nagpapalamig na sa kanyang mga kamay. Sa banyo, habang nagsisipilyo, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Mga mata niya, sinabi nitong pamilyar. Napakagatlabi siya. Hindi, Olivia. Nagkataon lang. Imagination mo lang yan. Pagod ka lang. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi maalis ang kaba. Ang biyahe papuntang Makati ay mas matagal kaysa karaniwan, o baka pakiramdam lang niya. Bawat jeepney na humihinto, bawat mukhang nakakasalubong, ay tila nagpapaalala sa kanya ng panganib na anumang oras ay maaaring mabisto ang kanyang sikreto. Pagdating sa Candelaria Holdings, huminga muna siya ng malalim bago pumasok. Kailangan mong maging normal, Olivia. Walang dapat magbago. Good morning, Olivia, bati ni Maricel, ang receptionist, na may matamis na ngiti. Good morning, Marie, pilit nang umiti si Olivia. Dumiretso siya sa kanyang cubicle, inayos ang mga gamit, binuksan ang computer. Ang bawat kilos ay tila mas mabagal, mas pinag-iisipan. Inaasahan niyang anumang sandali ay tatawagin siya ni Sir Tristan, o dadaan ito sa kanyang lamesa. Handa na ba siya? Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya kung tititigan na naman siya nito sa mata? Ilang oras ang lumipas. Busy ang umaga. Mga tawag, mga email, mga dokumentong kailangang i-encode. Wala pang paramdam si Sir Tristan. Siguro ay nasa meeting ito o baka naman hindi pa dumarating. Mas mabuti na rin siguro. Pero ang hindi niya pagpapakita ay nagdudulot din ng ibang klaseng kaba. Nakalimutan na kaya niya ang nangyari kagabi? O baka naman mas lalo siyang naging interesado. Bandang 10:00, habang nagtitimpla siya ng kape sa pantry, ang kanyang pambansang coffee break, narinig niya ang boses ni Sir Tristan mula sa koridor, kausap ang isa sa mga department heads. Napahigpit ang hawak niya sa tasa, muntik nang matapon ang mainit na kape. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang cubicle, ayaw niyang magkasalubong sila sa pantry. Maya-maya lang, tumunog ang intercom sa kanyang lamesa. Aunt Villanueva, please come to the office. Ang boses ni Sir Tristan. Kalmado, professional. Walang bakas ng anumang kakaiba. Tumayo si Olivia, pinakalma ang sarili. Trabaho lang to, Olivia. Trabaho lang. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto ng opisina ng SIHI bago ito buksan. Naabutan niya si Sir Tristan na nakaupo sa kanyang swivel chair, abala sa pagbabasa ng isang dokumento. Nang marinig siya, itinaas nito ang tingin. Ang mga mata nito, ang mga matang iyon. Tinitigan siya nito, at pakiramdam ni Olivia ay hinuhubaran siya ng tingin, hindi sa paraang malaswa, kundi sa paraang tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Good morning, sir, bati niya, pinipilit na maging normal ang boses. Good morning, Olivia. Have a seat, sabi nito, itinuro ang upuan sa harap ng kanyang malaking mahogany desk. Umupo si Olivia, inayos ang palda. Ang bawat kilos niya ay tila inoobserbahan. I just want to commend you on the financial report you prepared yesterday. Simula ni Sir Tristan, kinuha ang isang folder mula sa kanyang lamesa. It was very thorough and well organized. Magaling. You even caught that discrepancy na hindi napansin ng accounting. Napatingin si Olivia. Papuri. Hindi niya inaasahan. Salamat po, sir. You always do good work, Olivia, patuloy ni Tristan, nakangiti ng bahagya. Tahimik ka lang pero you're very efficient. I appreciate that. Ang mga salitang iyon, kung sa ibang pagkakataon, ay magdudulot sa kanya ng saya at pagmamalaki.
Ngunit ngayon, may halong takot. Kung alam lang nito kung ano ang ginagawa niya pagkatapos ng office hours. Thank you po, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Still, it's worth mentioning, sabi ni Tristan. Pagkatapos ay sumandal ito sa kanyang upuan. Yes, by the way, Olivia, are you free for dinner tonight? Natigilan si Olivia. Dinner? Sa kanya? Bakit? May kinalaman ba ito sa kagabi? O baka naman trabaho lang ulit? To dinner po, sir. Yes. May gusto lang akong i-discuss na isang project. It's a bit confidential, so I prefer to talk about it outside the office. Invite treat, of course. Project. Confidential. Outside the office. Pilit na pinoproseso ng utak ni Olivia ang mga salita. Kung trabaho lang, bakit kailangang dinner pa? Pero kung tatanggi siya, baka maghinala ito. Sige po, sir, sagot niya, kahit ang puso niya ay kumakabog. Anong oras po at saan? Great. I'll text you the details. Around 7, yes. Okay po, sir. Good. Ngumiti ulit si Tristan. You can go back to your station, Olivia. And again, good job on the report. Thank you po. Mabilis na tumayo si Olivia at lumabas ng opisina. Pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag, pero panandalian lang. Dinner. Kasama si Sir Tristan. Ano kayang project iyon? O baka naman ito na ang paraan nito para makilala siya? Ang maghapon ay puno ng agam-agam para kay Olivia. Sinusubukan niyang mag-focus sa trabaho, pero ang isip niya ay lumilipad. Paano kung ungkatin nito ang tungkol kay Miss O? Paano kung tanungin siya nito kung bakit pamilyar ang mga mata niya? Nang sumapit ang gabi, mas maaga siyang umuwi para makapaghanda, hindi para sa dinner kasama si Sir Tristan, kundi para sa kanyang racket sa Barley Seat. May dinner sila ng boss niya, pero may isa pa siyang commitment. Kay Mang Dante. Kay Miss kailangan niya ng pera. Nag-text si Sir Tristan ng lugar, isang medyo class na restaurant sa Greenbelt. Oras, 7:30 Beth. Napatingin si Olivia sa orasan. 6:00 na. Ang performance niya bilang Miss O ay magsisimula ng 10:00. Kakayanin ba niya? Dinner kasama ang boss, tapos diretso sa bar para magsayaw. Parang isang masalimuot na sayaw ang buhay niya. Kailangan kong gawin to. Nag-ayos siya para sa dinner. Isang simpleng navy blue dress, light makeup at itinali ang buhok sa isang maayos na bon. Si Olivia Villanueva, ang sekretarya. Nang dumating siya sa restaurant, nauna na si Sir Tristan. Nakatayo ito malapit sa entrance, suot ang isang casual na button-down shirt, mas relax kaysa sa karaniwang corporate attire nito. Nang makita siya nito, umiti ito. Isang ngiting nakakakilig. Napailing ulit si Olivia. Trabaho lang to. Olivia, you made it, sabi ni Tristan. You look nice. Thank you po, sir. Kayo rin po. Iginya sila ng waiter sa isang table na medyo secluded. Habang kumakain sila, nagsimulang magkwento si Sir Tristan tungkol sa key project, isang expansion plan ng kumpanya. Detalyado, professional. Tila nakalimutan na nito o baka naman sadyang hindi binabanggit ang tungkol sa Barley Seat. Nakahinga ng kaunti si Olivia. Ngunit habang tumatagal ang usapan, paminsan-minsan ay nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya ng matagal na para bang may ibang iniisip. So, Olivia, sabi ni Tristan pagkatapos ng kanilang main course. Aside from being a very efficient secretary, ano pa ang mga hobbies mo? What do you do for fun? Tanong na simple, pero para kay Olivia, komplikado. Ano ang isasagot niya? Nagsasayaw po ako sa bar, sir, para may pambayad sa ospital ng nanay ko. Impossible. To wala naman po masyado, sir, sagot niya. Mahilig po akong magbasa. Tapos minsan tumutulong sa mga gawaing bahay. Standard, safe answers. Listen, very domesticated, sabi ni Tristan, may bahid ng amusement sa boses. No wild side. Napalunok si Olivia. O wala po, sir. Simpleng tao lang po ako. Tumango-tango si Tristan. Alam mo, minsan,
yung mga taong mukhang simple, sila pa yung may mga malalim na tinatago. Kinabahan si Olivia. Patama ba iyon? Hindi naman po siguro lahat, sir, mahinang sabi niya. Pagkatapos ng dessert, nagpaalam na si Tristan. Thank you for your time, Olivia. I'll expect your input on the project proposal either Friday. Yes, sir. Thank you rin po sa dinner. Nang makalabas ng restaurant si Olivia, agad siyang sumakay ng taxi papuntang Barley Seat. 9:00 na. Kailangan niyang magmadali. Ang stress ng dalawang magkaibang mundo ay nagsisimula ng maramdaman niya. Sa dressing room ng bar, mabilis siyang nagbihis. Ang navy blue dress ay napalitan ng kumikinang nakasuotan ni Miss, ang maayos na buwan ay kinalagan at hinayaang lumugay ang kanyang buhok. At ang mascara. Ang kanyang kalasag. Nang gabing iyon, habang sumasayaw siya sa entablado, ang mga mata niya ay palibot-libot. Hinahanap. Kinakabahan. Nandito kaya ulit si Sir Tristan? Wala siya. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ng kanyang set, lumapit si Mang Dante. Miss O, may naghahanap sa'yo kanina pa. Mukhang importante. Sino po? Hindi ko kilala pero mukhang bigatin. Nakasuit. Tinatanong kung pwede ka raw makausap. Sabi ko, tapusin mo muna ang set mo. Kinabahan si Olivia. Baka naman utusan ng kung sinong kliyente. Lumabas siya ng dressing room at sa isang sulok ng bar, nakita niya ang lalaki. Matangkad, naka-eleganteng suit. Hindi si Sir Tristan. Pero pamilyar. Miss O, tanong ng lalaki, lumapit sa kanya. Ako nga po. Ano po iyon? Pinapabigay lang, sabi ng lalaki, may iniabot na isang maliit na card at isang baukwet ng pulang rosas. At may imbitasyon. Kinuha ni Olivia ang mga bulaklak at ang card. Ang card ay gawa sa mamahaling papel. Nakasulat dito sa eleganteng calligraphy. Miss O, I was captivated Giza your performance last night. I would be honored if you would join me for dinner tomorrow evening. Let me know. Juicy E. Enhite Tristan Candelaria. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Dinner. Ulit. Pero this time, bilang si Miss ang mga rosas para kay Miss. Napatingin siya sa lalaking nag-abot. Sino po si TC? Kunwaring tanong niya. Umiti ang lalaki. He prefers to remain anonymous for now. Just let Mang Dante know your answer. Nakatulala si Olivia habang paalis ang lalaki. Ang puso niya ay nagwawala. Si Sir Tristan, iniimbitahan si Miss O para sa dinner. At kanina lang, kasama niya si Olivia Villanueva sa dinner. Ano to? Laro? O sadyang nagkataon lang na naengganyo ito sa mananayaw na nakita nito, hindi alam na iisang tao lang sila ng sekretarya niya. Ang stress ay dumobo. Ang pagod ay dumoble. Ang kilig, may konting kilig. Ang atensyon mula kay Sir Tristan, kahit bilang si Miss O, ay may dalang kakaibang kiliti sa kanyang puso. Pero agad itong napapalitan ng takot. Kailangan kong itago ang totoong ako. Bumalik siya kay Mang Dante. Mang Dante, sino po yung nagpapabigay nito? Hindi ko rin alam, Miss O, pero mukhang seryoso. Ano, tatanggapin mo ba yung dinner invitation? Napaisip si Olivia. Kung tatanggi siya, baka mas lalong maging curious si Tristan. Baka isipin nitong may tinataguan siya. Pero kung tatanggap siya, paano niya ito gagawin? Magsisinungaling na naman siya. Mang Dante, sabi ni Olivia, huminga ng malalim. Pakisabi, tinatanggap ko. Isang desisyon na alam niyang magdudulot ng mas marami pang komplikasyon. Kinabukasan, sa opisina, parang walang nangyari. Si Sir Tristan ay bumalik sa pagiging professional boss. Walang banggit tungkol sa Barley Seas, walang banggit tungkol kay Miss, tanging mga instructions lang tungkol sa trabaho. Pero si Olivia, hindi mapakali. Iniisip niya ang dinner mamayang gabi, ang dinner ni Miss O kasama si TC. Hapon na nang mag-text ang unknown number, malamang galing sa assistant ni Sir Tristan na nag-abot ng bulaklak. Detalye ng dinner, isang mas pribadong restaurant, mas mahal, mas eksklusibo. Oras, 8:00. Paano ko to gagawin? Nagkataon pa na bago matapos ang office hours, tinawag ulit siya ni Sir Tristan sa opisina nito.
Olivia, I just remembered. May bigla ang business trip tayo bukas ng umaga papuntang Cebu. For 2 days. Ikaw ang kailangan kong isama to take down minutes and assist me with the presentation for our new investors. Natigilan si Olivia. Business trip. Bukas. Kasama si Sir Tristan. Pero mamayang gabi ang dinner ni Miss. Si Cebu po. Bukas. Yes. Our flight is at Pito Death, so be at the airport Kiev 5 oras 30 minuto Death. I'll have Dimway driver pick you up. Napatingin si Olivia sa kalendaryo sa kanyang isip. Dinner ni Miss o mamayang 8 Flight papuntang Cebu kasama si Sir Tristan, bilang Olivia, bukas ng 7 Ang dalawang pagkatao niya ay nagbabanggaan na ng tuluyan. Ang schedule niya ay sumasabog. Olivia, is there a problem? Tanong ni Sir Tristan, napansin ang kanyang pagkablangko. Wala po, sir, mabilis niyang sagot. Okay po. Cebu. Bukas. Diyos ko, anong gagawin ko? Tumango si Sir Tristan. Good. You can prepare your things tonight. Make sure you have all the necessary documents for the presentation. Opo, sir. Lumabas si Olivia ng opisina ni Sir Tristan na tuliro. Ang kanyang utak ay nagpupumilit humanap ng solusyon. Dinner kasama si bilang Miss. Business trip kasama si Sir Tristan bilang Olivia. Ang dinner. Ang business trip. Parehong kasama si Tristan Candelaria. At siya, si Olivia Villanueva, na siyang si Miss O, ay nasa gitna ng lahat ng ito, nalulunod sa sarili niyang mga sikreto at kasinungalingan. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang kilig na naramdaman niya kanina ay napalitan ng purong panik. Paano kung magkita sila? Hindi. Impossible. Hindi niya alam. Pero ang tanong na bumabagabag sa kanya, anong unahin niya? Anong pipiliin niya? Ang imbitasyon para kay Miss O ang utos para kay Olivia. Nakatanggap siya ng isa pang text mula sa unknown number. Miss O, TC is looking forward to seeing you tonight. Please be on time. Kasabay nito, nag-email si Sir Tristan ng flight details at itinerary para sa Cebu trip. Olivia, please double-check these. See you at the airport tomorrow. Napaupo si Olivia sa kanyang upuan, hawak ang telepono sa isang kamay habang nakatingin sa email sa computer screen. Ramdam niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang kilig ay nauwi sa isang masakit na katotohanan, ang dalawang buhay na pilit niyang pinaghihiwalay ay malapit ng magsalpukan. At siya, si Olivia Miss O, ay maaaring madurog sa gitna. Napasandal siya sa kanyang upuan, napapikit. Ang mga pulang rosas na bigay kay Miss O ay nasa tabi ng kanyang bag, ang bango nito ay tila nanunuya. Ang utos para sa business trip ay malinaw. Pero ang dinner invitation tinanggap na niya. Ang business trip kailangan niyang pumunta. Paano? Ang huling imahe sa kanyang isip bago siya lamunin ang pag-aalala, ang mga mata ni Sir Tristan, minsan ay seryoso at propesyonal, minsan naman ay mapanuri at puno ng interes. Alin sa dalawang iyon ang haharapin niya mamaya at alin ang haharapin niya bukas? At ang pinakamalaking tanong, hanggang kailan niya kayang itago ang totoong siya? Hindi ko na alam kung sino pa ko tuwing kaharap kita sa dilim, ikaw ang hinahanap ko. Pero sa liwanag, parang ako ang tinatago mo. Ang mga salitang iyon, hindi binitiwan ng kahit sino, kundi mga multo sa isipan ni Olivia, paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang utak habang tinititigan ang sarili sa may kalumaang salamin ng dressing room ng Barlisit. Ang pilak na maskara ni Miss O ay nasa kanyang nanginginig na mga kamay, ang malamig na metal ay tila kabaligtaran ng nag-aalab na kaba sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata, ang tanging bahagi ng kanyang mukha na hindi matatakpan mamaya, ay may bakas ng lungkot ng isang pagod na hindi kayang itago ng anumang makeup. Isang alaala ang biglang sumagitsit sa kanyang isipan, matingkad at sariwa pa rin, ang opisina, ilang araw lamang ang nakalipas, pagkatapos ng isang maliit na selebrasyon para sa tagumpay ng isang proyekto. Si Sir Tristan, sa gitna ng tawanan at pagbati ng iba pang empleyado, ay lumapit sa kanya. May kinuha itong dokumento sa kanyang mesa, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga kamay nila ay nagdantay. Isang simpleng pagdampi, ngunit ang init na dumaloy mula sa balat nito patungo sa kanya ay nagpatigil sa kanyang paghinga.
Ang mga mata nito ay tumitig sa kanya, isang tinging mas malalim kaysa sa karaniwang tingin ng isang boss sa kanyang sekretarya. May kung anong hindi niya maipaliwanag na emosyon doon, isang bagay na nagpakaba sa kanya, at kasabay nito, nagbigay ng kakaibang kilig. Ngunit agad din itong bumitaw, ngumiti ng formal, at nagpatuloy na parang walang nangyari. Si Olivia Villanueva, ang sekretarya, ang nakatanggap ng tinging iyon. Ngayon, si Miss O naman ang haharap dito. Ang gabi ng Biyernes ay muling nagdala kay Tristan Candelaria sa Bar Lasik. Katulad ng dati, tahimik siyang naupo sa isang madilim na sulok, isang mesang medyo nakatago, malayo sa ingay ng karamihan. Ngunit hindi siya katulad ng ibang mga parokyano, hindi siya lasing, hindi siya naghahanap ng murang aliw, hindi siya bastos makatingin. Tahimik lang siyang nagmamasid, ang mga mata ay nakapokus sa entablado, tila may partikular na hinihintay. Ang isang baso ng mamahaling whiskey ay halos hindi nababawasan sa kanyang harapan. Sa likod ng makapal na pulang kurtina ng backstage, ramdam ni Olivia ang bigat ng mga titig na iyon kahit hindi pa man siya lumalabas. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumisigaw ng pangalan nito. Nandito na naman siya. Bakit? Ang tanong na iyon ay may kasamang takot at isang hindi maikakailang pag-asam. Hawak niya ng mahigpit ang maskara. Ito ang kanyang kalasag, ang kanyang pagkakakilanlan sa mundong ito. Ngunit sa mga gabing tulad nito, pakiramdam niya, ito rin ang kanyang kulungan. Miss O, 5 minutes, anunsyo ng stage manager. Tumango si Olivia, huminga ng malalim. Sa bawat hakbang niya papunta sa gilid ng entablado, para siyang hinihila sa dalawang magkaibang direksyon, sa dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ni Olivia Villanueva, ang mundo ng opisina, ng mga spreadsheet at memo, ng respeto at profesionalismo. At ang mundo ni Miss O, ang mundo ng kumikinang na ilaw, ng musikang mapang-akit, ng pangamba at ng mga lihim na pagnanasa. At sa gitna ng dalawang mundong iyon, si Tristan Candelaria, ang lalaking tila kayang tumawid sa pagitan. Nagsimulang tumugtog ang isang mabagal, halos melankolikong jazz. Isang saxophone ang nangunguna, ang tunog nito ay puno ng pangungulila. Ito ang musikang pinili ni Olivia para ngayong gabi. Walang mga mabilis na indak, walang mga galaw na hayagang nang aakit. Ang sayaw niya ay elegante, sensual, ngunit may hindi maipaliwanag na misteryo, isang sayaw na tila hindi para magpaakit ng atensyon, kundi para magpahayag ng isang damdaming hindi kayang isatinig. Bawat pag-ikot, bawat pagtaas ng kamay, bawat pagyuko ng ulo ni Miss O ay may kwento, isang kwento ng pag-iisa, ng pagnanais, ng isang kaluluwang naghahanap. At sa bawat sandali mas lumalalim ang titig ni Tristan. Hindi na ito basta pagmamasid, ito ay tila isang pag-uusap na walang salita. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw, sinusundan ang bawat galaw ni Miss O na para bang ito ang tanging bagay na mahalaga sa buong silid. Ramdam ni Olivia ang intensidad ng mga titig na iyon, tumatago sa maskara, humahaplo sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya makatiis. Ang pag-arte, ang pagpapanggap ay unti-unti nang nagiging manipis. Nang matapos ang kanyang set, ang spotlight ay nanatili sa kanya ng ilang segundo, na para bang ayaw pa siyang pakawalan ng liwanag. Sa sandaling iyon, bago pa man tuluyang dumilim ang entablado, nakita niyang tumayo si Tristan mula sa kinaupuan nito. Ang puso ni Olivia ay biglang kumabog ng mas mabilis. Anong gagawin niya? Dali-dali siyang bumaba ng entablado, nagmamadaling makapasok sa backstage. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang dressing room, sa tahimik na hallway malapit sa emergency exit, kung saan ang ingay mula sa bar ay bahagya na lang naririnig, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Miss O, ang boses ni Tristan, mahina ngunit madiin, pumuno sa katahimikan ng pasilyo. Humarap si Olivia, ang maskara ay hawak pa rin niya, hindi suot, ngunit nakatakip pa rin sa ibabang bahagi ng kanyang mukha. Ang dibdib niya ay sumisikip. Walang ibang tao sa paligid. Sila lang dalawa. Ang ilaw mula sa nag-iisang bombilya sa itaas nila ay lumilikha ng mahahabang anino. Ilang segundong pagtititigan lang. Ang mga mata ni Tristan ay puno ng hindi masabing emosyon, pagkalito, pag-asa, at isang bagay na tila sakit. Ang totoo, nagsalita si Tristan, ang boses ay garalgal, tila nahihirapan. Hindi ko na alam kung alin sa inyo ang totoo, si Olivia ba, o si Miss O. Minsan, kapag tinititigan kita sa opisina, Olivia, parang may anino ka ni Miss.
At kapag nandito ka naman, Miss O, sa ilalim ng mga ilaw, may mga saglit na nakikita ko ang hinahon ni Olivia. Sino ka ba talaga? Humakbang ito palapit. Pero pareho ko kayong hinahanap. Hindi sumagot si Olivia. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang maskara, ang pilak na metal ay tila sumasalamin sa gulo ng kanyang damdamin. Ito na. Ito na ang pagkakataon niyang tumanggi, ang pagkakataon niyang tumakbo, ang pagkakataon niyang sabihin ang lahat ng kasinungalingan para lang maprotektahan ang kanyang sikreto. Sabihin mo, Olivia. Sabihin mong nagkakamali siya. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Gusto kitang makilala, patuloy ni Tristan, ang boses ay halos isang bulong na puno ng pagnanais at pagkalito. Pero hindi ko alam kung kanino ako lumalapit. Kay Olivia ba na sekretarya ko, o kay Miss O na sumasayaw sa dilim? Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng sagot. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Olivia, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Ang sakit. Ang sakit ng pagiging dalawang tao sa harap ng iisang lalaki. Ang sakit ng pagtatago. Ang sakit ng unti-unting pagkahulog sa isang sitwasyong alam niyang walang patutunguhan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang aminin ang lahat, ngunit ang takot ay mas malakas. At sa gitna ng katahimikan, sa saliw ng malayong tugtog mula sa bar, humakbang muli si Tristan. Maingat! Marahan! Ang isang kamay nito ay dahan-dahang umabot sa maskarang hawak ni Olivia. Sa isang iglap, marahan nitong itinabi ang maskara, inilalantad ang buong mukha ni Olivia, ang mukhang pilit niyang itinatago sa dilim na ito. Walang pagtutol mula kay Olivia. Tila nawalan siya ng lakas, ng kakayahang kumilos. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Tristan, mga matang ngayon ay puno ng realisasyon, at isang hindi maipaliwanag na lambot. At pagkatapos, sa isang iglap na tila tumagal ng walang hanggan, idinampi ni Tristan ang kanyang mga labi sa mga labi ni Olivia. Hindi marahas, hindi mapusok, hindi pilit. Isang halik na malambot, puno ng tanong, puno ng pag-aalinlangan, puno ng pag-asang sana ay maisagot. Isang halik na naghahanap. Sandali lang iyon. Ngunit sapat na para matunaw ang lahat ng depensang itinayo ni Olivia sa paligid ng kanyang puso. Sapat na para maramdaman niya ang init, ang pagnanasa, ang koneksyon na matagal na niyang itinatanggi. Sapat na para maramdaman niyang delikado ng maging si Olivia, at mas lalong delikado ng maging si Miss O sa piling ng lalaking ito, isang lalaking hindi niya maaaring mahalin ng buong buo, hindi sa ganitong paraan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Ang mga mata ni Tristan ay nakatitig pa rin sa kanya, ngayon ay maihalong pagtataka at kumpirmasyon. Si Olivia, nanginginig, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. This is wrong, halos pabulong niyang sabi, ang boses ay basag. Malito, Tristan. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis niyang hinablot ang maskara mula sa kamay ni Tristan, tumalikod, at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanyang dressing room. Ang bawat hakbang ay parang tinik, ang bawat pintig ng puso ay isang sigaw ng sakit at pagsisisi. Isinara niya ng malakas ang pinto, sumandal dito at doon humagulgol. Ang maskara ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay, gumulong sa sahig. Ang pilak na bagay na dati niyang kalasag ay tila isa na ngayong simbolo ng kanyang pagkakamali, ng kanyang kahinaan. Sa hallway, naiwan si Tristan, nakatayo, tila natigilan. Dahan-dahan niyang dinampot ang maskarang naiwan ni Olivia sa sahig. Tinitigan niya ito, hinaplos ang malamig na metal. Isang bahagyang ngiti, isang ngiting maihalong lungkot at katiyakan, ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa direksyon kung saan tumakbo si Olivia. At sa katahimikan ng pasilyo, isang bulong ang kumawala mula sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng realisasyon at isang hindi pa natutukoy na pangako. Ikaw nga talaga, Olivia. Ang mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon sa Barley Seal, ay isang paglalakad sa Kumunoy para kay Olivia. Ang bawat araw sa opisina ay isang pagsubok ng kanyang kakayahang magpanggap, ng kanyang kakayahang itago ang rumaragasang emosyon sa likod ng isang kalmadong mukha. Ang halik. Ang mga salita ni Tristan. Ang maskarang naiwan. Ang lahat ng iyon ay tila mga multo na sumusunod sa kanya, bumubulong sa kanyang tainga, nagpapahirap sa kanyang pagtulog. Sa tuwing makakasalubong niya si Sir Tristan sa hallway, o kapag tinatawag siya nito sa opisina para sa mga utos,
ang puso niya ay tila gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib. Ang mga mata nito, ang mga matang iyon na nakakita na sa kanya nang walang maskara, ang mga matang nakatitig sa kanya, habang dinadampian siya ng halik, ay tila mas mapanuri, mas malalim ang tingin. Ngunit walang pagbabago sa pakikitungo nito. Profesional pa rin. Malumanay, ngunit may distansya. Na para bang ang nangyari sa madilim na pasilyo ng bar ay isang panaginip lang, isang lihim na silang dalawa lang ang nakakaalam. At iyon ang mas lalong nagpapahirap kay Olivia. Ang katahimikan nito. Ang hindi pag-ungkat. Mas gugustuhin pa niyang kumprontahin siya nito, tanungin, sigawan, kahit ano, basta huwag lang ang ganitong nakakabinging katahimikan na puno ng hindi masabing mga bagay. Ang lungkot ay tila naging permanenteng anino niya. Lungkot sa posibilidad na baka mali ang kanyang pagkakaintindi sa mga kilos ni Tristan. Lungkot sa katotohanang nahuhulog na siya, o baka nga tuluyan ng nahulog, sa isang lalaking hindi niya maaaring angkinin ng buo. At ang pinakamatinding lungkot, ang lungkot ng pagiging si Olivia Villanueva sa umaga, na pinipilit itago ang pusong sugatan ni Miss O ng gabi. Isang hapon, habang abala ang lahat sa kani-kanilang trabaho, biglang nagkaroon ng bulungan sa kanilang departamento. Si Maricel, ang receptionist na mahilig sa chismis, ay pasimpleng lumapit sa cubicle ni Olivia, ang mga mata ay kumikinang sa excitement. "Girl, may bago akong chika," bulong ni Maricel, itinatakip pa ang kamay sa bibig. May kumakalat na video sa group chat ng mga boys sa sales department. Grabe, ang hot. Kumunot ang noo ni Olivia. Video? Anong video? Wala siyang hilig sa mga ganitong usapan, lalo na't ang isip niya ay lumilipad sa ibang mga problema. Ewan ko, parang sa isang bar daw kinunan. May sumasayaw na babae, nakamaskara. Ang galing daw, as in. Pinagpapantasyahan na ng mga kumag. Biglang naniga si Olivia. Bar. Babaeng sumasayaw. Nakamaskara. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na tumusok sa kanyang dibdib.